Ayan, no, this is the energy of deception, mga kapiksi. Ayan, so sad to say, Pisces, pasensya na. Although hindi naman ito mag-resonate sa lahat, guys, pakinggan nyo yung ating 2026 kapalaran. Ibangga nyo doon, tingnan nyo kung ano yung mas mag-resonate sa inyo, kung ito or yun. Kasi ito, medyo negative ito, guys, no? Kasi may deception dito. Sabi ko nga sa inyo, you will be broken-hearted. Parang grabihan yung pagiging broken-hearted nyo ngayong Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half 2026 para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to, guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo or yung mga paparating pwede nyo ma-experience, guys, ngayong first half ng 2026. So for some of you guys, ito medyo maaari kayo magkaroon ng konting difficulties pagdating sa financials, pero ibabangga pa rin natin yan dito, mga kapiksi, okay? Kasi baka positive yung dumating dito pagdating sa kaperahan, or kung may mga balakid, titingnan natin, no? But this may be a strong indication na maaari kayo magkaroon ng konting struggle pagdating sa money, mga kapiksi, o kaya naman pwedeng pagdamutan kayo ng ibang tao pagdating sa kaperahan. So ibig sabihin ng pagdamutan, ayaw tulungan, ayaw bigyan, or nagkakaroon ng, again, sabi ko nga, balakid. So later titingnan natin, ibabangga natin yan dito, mga kapiksi. And ito naman ay sa kalusugan nyo, guys. Ibig sabihin nagiging ma-okay na yung health nyo, yung lagay ng inyong kalusugan, lalo na kung nagkasakit kayo for the past few months or last year, maaring makabawi yung inyong health, guys. But again, no, itong kalusugan nito, ito dapat ay araw-araw na inaalagaan, mga kapiksi, yung kinakain natin, yung pagpapahinga natin, and yung tamang movement na kailangan natin para sa ating katawan. Dapat lahat yon ay ginagawa natin, mga kapiksi. Okay? So wag nyong i-take for granted ang inyong kalusugan, guys. Kung kailangan magpakonsulta sa mga doktor, sa mga manggagamot, gawin nyo, guys, para talagang to ensure na everything is okay sa inyong kalusugan, guys. And ito naman, guys, maaaring magkaroon din ng balakid sa mga tagumpay nyo, or pwedeng ma-delay, guys, no, yung mga minamanifest nyo, especially sa success, sa tagumpay. Kung meron kayong mga specific goals, pwedeng may mga balakid din. Hindi naman ibig sabihin hindi na kayo sa success or hindi kayo tatagumpay, pero pwedeng nagkakaroon ng delay or block somewhere. So lahat ng ito, guys, itong mga may balakid na to, titingnan natin yan, ibabangga natin yan dito sa reading natin later, mga kapiksi. Bago yan, check muna natin yung sitwasyon sa love life nyo ngayong first half ng 2026, mga kapiksi. So ito, nagkakaroon ng problema, no, sudden change, mga shocking news and pagbabago sa relationship nyo. So eto, guys, ano to, parang nangangahulugan na maaring subukin or magkaroon ng pagsubok sa relationship nyo, guys. So wala namang relasyon na hindi sinusubok, mga kapiksi, kahit gaano ka bago or kahit gaano katagal yung relationship. Sometimes kung kailan matagal na, no, kung kailan ilang taon na, 'di ba? Tsaka pa nagkakaroon ng mga pagsubok sa relationship. Yung akala mong safe na kayo, yung akala mong pang forever na kayo, nag-build na kayo ng family nyo, may mga anak na kayo kung kailan tumanda, no? Tsaka nagkakaroon ng mga shocking revelation. So, yeah, for some of you, maaring may mga ganong experiences kayo, Pisces. And ito naman, guys, ibig sabihin ito, hindi pa kayo makamove on sa person nyo, mga kapiksi. Kumbaga, yung mga old na nangyari sa relasyon nyo, mga old memories, mga dating away nyo, mga dating bangayan nyo, no? Yung mga dating
gulo, gusot nyo, paulit-ulit na nagre-replay sa isip nyo. And sabi ko sa inyo guys, yun ang mga anay na sumisira sa relasyon. Kapag paulit-ulit nyong, syempre hindi naman maiwasan talaga guys, naintindihan ko yan kasi malakas yung impact ng mga negative na sitwasyon sa buhay natin. And may mga times na pagising mo pa lang yung agad ang may isip mo, and buong araw paulit-ulit mo siyang may isip hanggang sa matulog ka, yun pa rin, 'di ba? And mangyayari yan na parang ilang araw, ilang buwan, sometimes ilang years, ganun ka pa rin, 'di ba? Na parang na-stuck ka dun sa sitwasyon na yon, na naka-autoplay siya sa isip niyo mga kapiksi. Naintindihan ko yan mga kapiksi. But the more na ginagawa niyo yan guys, or the more na nangyayari yon, the more na paulit-ulit lang din kayo ma-stuck dun sa mga negative na pinag-awayan nyo guys, okay? And habang na-stuck kayo doon, paulit-ulit din magre-replay sa physical reality nyo yung sitwasyon. Kung paulit-ulit na away yung iniisip nyo, paulit-ulit kayo mag-aaway ng person nyo. Ganun yun guys. So hanggang hindi yun nabubura sa isip nyo, hanggang hindi nyo yun nakakalimutan, hanggang hindi nyo yun inaalis sa isip nyo, hindi rin magbabago yung physical reality nyo guys, okay? So i-divert nyo yung attention nyo sa ibang bagay. Maghanap kayo ng hobbies, ng mapaglilibangan nyo para hindi kayo mapraning sa kakaisip ng mga sitwasyon nyo. And this is wearing a false mask guys, no? So ibig sabihin pwedeng niloloko ka ng person mo, deceptive siya, nagtatago sa maskara, kala mo kalinis-linisan, loyal, yung pala may ginagawa na behind your back, no? Mga ganon guys, ginagaslight ka na pala, mga kapiksi. Ito guys, usual ugali ito ng mga narcissist, no? Mga narcissist na person, at saka mga cheater, mga mandoloko guys. Ganyan yan sila, okay? Alright. So, medyo hindi maganda, pero kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, kasi hindi naman lahat kayo may problema sa relasyon, and hindi naman kayo lahat manduloko yung person. Meron din mga loyal and faithful talaga guys, okay? Alright, so shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap guys ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine tsaka citrine recommended guys, ito yung sample. May makikita kayong mga link sa description box. So, Pisces kayo ay represent ng King of Cups. Meron tayong presence ng air sign dito, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another air sign, mga kapiksi. So, dito guys, air sign at saka fire sign pala, Aries, Leo, Sagittarius. So, ito medyo mas lamang ng konti yung negative, mga kapiksi, no? And ito nga yung sinasabi natin na for some of you, maaring nagkakaroon kayo ng stress dahil sa relationship, mga kapiksi. So nandito yung mga pag-aaway, nandito yung na-trap, no? Itong trap na yung sinasabi natin na paulit-ulit na iniisip yung mga problema.
guys. Pwedeng mga problema sa buhay or mga problema sa relationship, mga kapiksi. Okay, kaya pagdating sa relasyon, talagang medyo nakikita natin ng konting sablay yung relationship nyo, mga kapiksi. And for some of you, nahihirapan din kayo, no? May mga pag-aaway, may mga pagtatalo dito na nakikita natin. Itong mga pag-aaway na to, guys, pwedeng hindi lang ito sa relationship sa specific person nyo, guys, no? Pero pwedeng meron ding mga tao na naiinggit sa inyo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo pwedeng pinagtutulungan kayo. Yung iba pwedeng pinagtutulungan ng mga katrabaho or ng mga kamag-anak, guys, no? Family mismo, hindi lang ibang tao, no? So pwedeng nabubuli kayo, guys, sa workplace nyo or sa sarili nyong tahanan mismo, na parang feeling nyo naaabuso kayo, and yun nga, super stressed yung iba sa inyo, mga kapiksi. So yan nakikita natin sa negative, guys. Medyo biktima kayo ng overthinking, mga kapiksi. So kailangan nyong mag-meditate, magdasal. Medyo grabe yung mental health nyo, mga kapiksi. Mental health is a real issue in this time of day. Yung generation ngayon, mga kapiksi, medyo although hindi lang naman siya sa generation ngayon, no, kahit mga old people or what, pero mental thing is an illness, diba, na dapat ina-address din natin, kasi for some of you, medyo grabe yung mga pinagdadaanan nyo sa isip nyo. So kung kailangan nyo ng kausap, mag-email kayo sa akin. Magre-reply ako kung may time ako, pero reach out to your friends and families na mga mapagkakatiwalaan nyo, guys, para maging ma-okay din kayo, mga kapiksi. Okay? Alright. So yun yung kailangan nyong paglabanan. Sa positive naman, guys, this is an energy of recovery. Ito naman yung nakikita natin maganda for some of you. Pipilitin yung makabangon, no? Yun yung maganda. Pipilitin yung makabangon, and yung iba sa inyo, may mga magagandang proyekto na sisimulan kayo, mga kontrata, mga agreement, lalo na kung mga project-based yung mga source of income nyo, guys. So kung kayo ay nasa freelancing, or meron kayo sariling negosyo, or meron kayong, or mga freelancers nga, yun nga yung sabi ko, makakabingwit kayo ng mga malalaking kontrata, mga malalaking proyekto, and parang doon nyo ibubus yung oras nyo para makasurvive kayo. Una, makasurvive, at saka makarecover, guys. So yun nakikita natin sa positive. What else, guys? Sana meron pa tayong makitang positive, kasi medyo malala yung negative energies dito. Ayan, no? This is the energy of deception, mga kapiksi. Ayan. So, sad to say, Pisces, pasensya na. Although, hindi naman ito mag-resonate sa lahat, guys. Pakinggan nyo yung ating 2026 kapalaran. Ibangga nyo doon. Tingnan nyo kung ano yung mas mag-resonate sa inyo, kung ito or yun. Kasi ito, medyo negative ito, guys, no? Kasi may deception dito. Sabi ko nga sa inyo, you will be broken-hearted. Parang grabihan yung pagiging broken-hearted nyo ngayong first half ng 2026, and makakaranas kayo nung sinabi ko na parang mga narcissistic nga, no, sa relationship. Hindi lang sa romantic relationship ito, guys. Yung iba sa inyo talagang feeling ko inaabuso kayo ng ibang tao, ng pamilya nyo or ng mga kasama nyo sa trabaho. So parang inaabuso kayo, mga kapiksi. Kaya nahihirapan kayo. Yung iba parang gustong tumakas, gustong lumipat. So kung makakatulong sa inyo, guys, yung paglipat, gawin nyo, no? Para magkaroon kayo ng peace of mind, ng katahimikan. Lumipat kayo ng ibang lugar kung pwede, para mawala yung mga bully sa paligid nyo. Magsimula ulit kayo. Find peace, mga kapiksi. Kasi kung hindi nyo babaguhin yung environment nyo, magiging biktima lang kayo ng paulit-ulit na pang-aabuso, guys. Okay? So yun nakikita natin, guys, medyo nega, nakakasad, nakakalungkot, no? You will heal your inner child. Yung mga tinatawag nila na childhood trauma, mga kapiksi, no? So pwedeng doon kayo magfo-focus, mga kapiksi, right now.
At saka kung meron kayong mga anak, may mga anak na kayo, parang sila yung magiging source of inspiration nyo, magiging source of strength nyo para lumaban mga kapiksi, kasi nga sabi ko yung iba sa inyo talaga medyo maraming problema ngayong first half ng 2026. So medyo hindi maganda to guys, no? Overall yung reading hindi masyadong kagandahan, sobrang dami ng nega. Maaring yun yung reason kung bakit may mga delay sa mga goals mo, sa finances mo, kasi yung isip mo nag-i-spiral sa mga negative na nangyayari sa paligid mo. And kung ganito naman talaga yung nangyayari, talaga medyo maninega ka. So, kailangan mo munang ayusin yung sarili mo. Guys, again, sabi ko nga, kung makakalipat kayo ng lugar, gawin nyo para makatulong sa inyo. This will not resonate with all kasi super nega. I'm sure hindi kayo nega lahat. But if this resonates with you, comment down below. And wag nyo nang i-mind yan dahil puro nega yan, guys. If ever naka-resonate kayo, pakinggan nyo guys yung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal at saka yung ating Tagalog guided meditation, pampawala ng stress and anxiety. Kung gusto nyo ng kausap guys, mag-email lang kayo sa akin, pinaipixitaro@gmail.com. Although, hindi rin ako palaging makakasagot sa inyo 100% kasi busy ang lola nyo. But I will try my best if in case na kailangan nyo ng may hingahan ng sama ng loob mga kapiksi. Okay? Alright. Let's be there for one another. Okay? Sa inyo, ito yung inyong 2026 kapalaran guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.